Horror Stories by Forest Secrets. May isang lumang paaralan sa Laguna na hanggang ngayon ay ayaw ng pasukan ng mga estudyante kapag sumasapit ang alas 6 ng gabi. Hindi dahil sa madilim o sira na ang gusali, kundi dahil may silid-aralan na kusang bumubukas ang mga pinto. May mga yabag ng mga batang tumatakbo kahit walang tao. At higit sa lahat, may mga estudyanteng bigla na lang nagsasalita gamit ang boses ng taong matagal nang patay. Ang kwentong ito ay hango sa salaysay ng dating mga guro, estudyante at gwardya ng isang lumang paaralan, na hanggang ngayon wala pa ring makapagpaliwanag sa mga pangyayaring naganap doon. At ang pinakamalaking tanong, sino ba talaga ang naninirahan sa lumang gusaling iyon? Taong 2018, lumipat ako bilang isang guro sa isang pampublikong paaralan sa probinsya. Mahigit 1 taon na raw ang paaralan at isa ito sa mga pinakamatandang paaralan sa lugar. Sa unang araw ko pa lang ay may napansin na akong kakaiba. Tahimik ang paligid. Kahit recess ay tila hindi masyadong maingay ang mga bata. Nang tanungin ko ang isang matandang guro, ay ngumiti lang siya. Masasanay ka rin, saad niya sa akin. Hindi ko na iyon pinansin. Pero isang araw, habang nagtuturo ako sa grade 8, may isang estudyante ang bigla na lang napatingin sa likod ng classroom. Sino po yung babae? Napatingin kaming lahat. Walang tao at nagtawanan ang klase. Pero nanginginig ang bata. Nakatayo po siya sa tabi ng blackboard. Bigla siyang umiyak. May isang gusali sa paaralan na bihira nang gamitin. Lumang-luma na kasi iyon. Kahoy ang sahig. May mga sira ng bintana at ayon sa matatanda, noong panahon ng digmaan, ginamit daw itong pansamantalang ospital. Maraming namatay doon. May ilan ding nagsasabing ginawa itong evacuation center noong malaki ang bagyo. Simula nga noon, marami ng kakaibang nangyayari. May mga ilaw na kusang bumubukas, may batang umiiyak, at may babaeng nakaputi na naglalakad sa hallway. Isang gabi nga ay nakausap ko ang gwardya. Mahigit 10 taon na raw siyang nagbabantay doon at katiwala sa paaralan. Tinanong ko siya kung totoo ang mga kwento. Natahimik siya. Makalipas ang ilang segundo ay nagsalita din siya. Huwag kang magpapagabi dito, ma'am, dahil may naglilibot at hindi iyon tao. Tinanong ko kung sino, pero hindi na siya sumagot. Ang tanong ko ay wala nang kasagutan. Nag-overtime kami para sa isang programa. Alas 8 na ng gabi at habang naglalakad kami sa hallway ay may narinig kaming batang kumakanta. Mahina lang at akala namin ay may naiwan pang estudyante. Sinundan nga namin ang boses. Galing ito sa lumang building. Pagdating namin doon, tahimik, walang tao, subalit malinaw na malinaw ang tunog ng kanta. At nang buksan namin ang isang classroom, biglang tumigil.
kasabay ng malakas na pagsara ng pinto. Makalipas nga ang ilang araw, ay may grade 9 student ang biglang nahimatay sa klase. Pagmulat niya ay hindi na siya makapagsalita. Ibang-iba ang boses ng bata. Boses matanda yon, galit at paulit-ulit niyang sinasabi, "Huwag ninyo akong iiwan dito." Nagtakbuhan ang mga estudyante. Tinawagan ang mga magulang, pati ang prinsipal. Pero habang hawak siya ng mga guro, bigla siyang tumingin sa lumang building at sumigaw nang nandyan na sila. May estudyanteng biglang naglalakad habang tulog. May bata namang umiiyak sa CR. May teacher na may naririnig na may tumatawag daw sa pangalan niya. At isang utility worker ang nagsasabing may nakita siyang mga batang nakaupo sa classroom. Pero nang lapitan niya, ay bigla itong naglaho. Nagdesisyon ang principal na magsagawa ng overnight cleaning. Kasama ako doon. Bandang 12:00 ng gabi, biglang nawala ang mga ilaw. Narinig namin ang mga yabag. Takbo ng takbo, parang maraming mga bata. At maya-maya nga, may kumatok. 3 beses iyon at dahan-dahan. Sa lumang classroom, pagbukas namin ay walang tao. Pero ang blackboard ay may nakasulat, "Tulungan niyo kami." Wala iyon kanina. At nagsaliksik nga kami. Nalaman namin na maraming dekada na ang nakalipas. Nagkaroon ng sunog sa lumang gusali. May mga batang hindi na agad nakalabas. May mga nasawi at mula nga noon, hindi na raw nagawa ng paraan ang mga kakaibang pangyayari. Akala namin ay tapos na. Subalit isang umaga, may estudyanteng babae ang bigla na lang tumayo habang flag ceremony. Tahimik siyang nakatitig sa lumang building. Bigla siyang nagsalita, "Hindi pa kami nakakaalis." Nanginginig ang boses niya. Hindi iyon ang boses ng bata. At sabay-sabay na lumingon ang ilang estudyante sa lumang gusali. May nakita raw silang mga batang nakasilip mula sa mga bintana. Mga nakangiti. Nagpatawag nga kami ng pari. Pinabasbasan ang paaralan. Binindisyonan ang buong campus. At ilang araw, tumahimik naman. Wala nang nagpaparamdam. Unti-unti ay bumalik sa normal ang lahat. Ang akala namin ay tapos na. Lumipas ang ilang buwan. Lumipat na ako sa paaralan. Isang gabi ay nag-scroll ako sa social media. May mga bagong guro na nag-post ng larawan ng lumang building. At ang caption nila, "Nakakatakot talaga ang lumang gusali namin. Akala ko, ako lang ang nakakakita sa batang nakatayo sa bintana." Tinitigan ko ang larawan. May isang batang babae nga. Nakatayo sa ikalawang palapag. Mahaba ang buhok nito. Nakatitig sa kamera. Pinalaki ko ang litrato at doon ako nanlamig. Hindi bata ang mukha niya. Isa iyong matandang babae. Makalipas ang ilang segundo, nag-chat sa akin ang dati kong kasamahang guro. "Nakita mo ba ang picture?" "Oo, sino siya?" At ilang minuto bago siya sumagot. Wala kaming nakitang tao nang kunan ang litrato.
At isa pa, wala nang ikalawang palapag ang lumang building. Dahil nawasak na pala iyon, ilang taon na ang nakalipas. Muli kong binuksan ang larawan. Wala na ang matandang babae. Pero may bago nang nakatayo sa bintana. Isang lalaking nakaitim at sa salamin ng bintana may refleksyon ng taong kamukha sa litrato. Hindi iyon ang bagong guro. Hindi rin iyon ibang tao. Ako yon, naka-uniform ng pangpaaralan. Nakatayo sa loob ng silid-aralan. At sa ilalim ng larawan ay may bagong komento na hindi ko alam kung sino ang nag-post. Bumalik ka. May klase ka pa. At ayon sa mga gwardyang nagbabantay sa lumang paaralan na iyon, hanggang ngayon kapag sumasapit ang 12:00 ng gabi, ay may naririnig silang tunog ng kampana at mga batang sabay-sabay na bumibigkas ng panalangin. Ngunit kapag sinundan mo ang boses, isang classroom lang ang iyong matatagpuan. Tahimik, madilim at walang laman. Maliban sa isang upuang nakahila palabas na para bang may hinihintay na umupo ka rito at huwag ka nang umalis.